And in the near future, ito yung nakikita natin na talagang yung iba sa inyo nag-heal na and you feel safe and secure sa inyong relationship, mga kapiksi. Alright? You feel safe and secure and marunong na rin kayo mag-hold back ng inyong mga unwanted na feelings sa inyong person, mga kapiksi. Kumbaga parang and yung kung may mga, sabi ko nga, kung may mga challenges kayo na pinagdaanan, matatapos din yung mga challenges na yun kasi nag-heal na kayo no? Nag-heal na, nagkakaroon ng forgiveness, nagkakaroon ng acceptance, ganyan. Kumbaga parang tanggap nyo na yung isa't isa na nakilala nyo na yung totoong ugali nila. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is past, present, future. So ito isang another timeless reading para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Leo. So Leo, kayo ay represent ng Mother of Wands sa ating spread. Ito yung combination guys ng positive and negative energy, general reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Kung hindi kayo naka-resonate right now, mga kapigsi, pwede kayong bumalik next time, next year, next month, next week, kahit kailan. By those time, maaari na mag-resonate sa inyo yung inyong message. So, etong spread na to mga kapigsi na nasa baba, ito yung foundation ng yung story or ito yung past energy nyo guys, no? So, meron tayong presence ng fire signs dito, Aries, Leo, Sagittarius. Pero for some of you guys, nagkaroon kayo ng mga pagsubok sa relationship, mga kapigsi. Okay? And yung pagsubok naman sa relationship guys, palagi ko naman sinasabi sa inyo na normal naman yung magkaroon ng challenges. Wala namang perfect na relationship, mga kapiksi. Pero maganda itong nangyari pagsubok na to, no? Kasi parang naging blessing in disguise siya sa inyo, mga kapiksi. After nitong challenge or pagsubok na to, parang na-realize nyo lang dalawa kung gaano nyo kamahal yung isa't isa, and na-realize nyo rin yung self-worth nyo. Sometimes kasi doon lumalabas, no? May mga times kasi na kapag nasa in a relationship ka, nakalimutan mo yung sarili mo, 'di ba? Puro jowa, mahal ko yung jowa ko, binibigay ko sa kanya lahat, etc., na nakakalimutan nyo na yung sarili nyo, natitake for granted nyo yung sarili nyo, bigay kayo ng bigay sa jowa nyo na wala nang natitira sa inyo, 'di ba? Pero kapag nagkakaroon ng mga problema, especially kapag let's say for example nagko-cool off, nagkakahiwalay, ganyan, doon nyo nare-realize yung true value nyo. And kaya marami nagko-comment dyan na pahinga muna sa love life, sarili ko muna, ganyan. And that's fine, mga kapiksi, okay yan, no? But you have to understand na even if may love life, even if walang love life, dapat hindi mo tinitake for granted yung sarili mo. Dapat mahal mo yung sarili mo. Dapat hindi mo sinasaktan yung sarili mo, or you don't allow yourself to get hurt, no? Or to be validated by the other person, mga kapiksi. Pero yun yung nakita natin na nagkaroon ka ng realization, na-realize mo kung gaano mo kamahal yung sarili mo, kung gaano ka-importante because of these challenges sa mga relationship, mga kapiksi. So, sa iyong present na situation, nakikita na natin na parang mas fino-focus mo na yung attention mo sa iyong sarili, no? Kumbaga parang hindi mo na tinitake for granted yung sarili mo, ganyan. Hindi mo na tinitake for granted yung sarili mo, natuto ka na ng leksyon, mga kapiksi. And parang na-enjoy mo rin, no, yung sarili mo guys, no? Parang kumbaga parang nag-explore ka na ng mga other opportunities outside the relationship, no? Kumbaga parang hindi na puro relationship yung iniisip mo, nag-iisip ka na ng mga ibang bagay pa, ganyan, na pwede mong gawin para sa development mo, para sa growth mo, para sa sarili mo, okay? Yung iba sa inyo, parang natututo na rin kayo maging independent, mga kapiksi, okay? Yun yung nakita or nararamdaman natin dito, na nagkakaroon ng independency, hindi na kayo masyadong nagde-depend dun sa person nyo or sa specific person nyo para maging masaya, kundi natututo ka na maghanap ng sarili mong kasiyahan and pinupursu mo, no, yung
yung mga bagay na gusto mo sa buhay na i-enjoy mo. Tsaka may mga times na parang kayang-kaya nyo nang lumabas na hindi nagpapaalam sa person nyo, doing whatever it is that you love, and getting out with friends, yung mga ganun-ganon na parang hindi na kailangan na, although okay lang naman na magpaalam, syempre, no, respeto na lang dun sa other person, pero parang hindi na sa kanya nakasalalay. Whether pumayag siya or hindi, parang wala kang pake, basta ikaw lalabas, basta ikaw nagpaalam sa kanya. Okay? Parang mga ganon. So, parang ini-enjoy mo rin yung pagiging independent mo, at the same time, being in a relationship pero independent. Nagigets nyo ba? So, parang nagkakaroon kayo ng some sort of freedom, mga kapiksi. Alright? And in the near future, ito yung nakikita natin na talagang yung iba sa inyo nag-heal na and you feel safe and secure sa inyong relationship, mga kapiksi. Alright? You feel safe and secure and marunong na rin kayo mag-hold back ng inyong mga unwanted na feelings sa inyong person, mga kapiksi. Kumbaga parang and yung kung may mga, sabi ko nga, kung may mga challenges kayo na pinagdaanan, matatapos din yung mga challenges na yun kasi nag-heal na kayo no? Nag-heal na, nagkakaroon ng forgiveness, nagkakaroon ng acceptance, ganyan. Kumbaga parang tanggap nyo na yung isa't isa na nakilala nyo na yung totoong ugali nila and na-accept nyo na sila, ganun din sila sa inyo, and parang nagkaroon na rin kayo ng kompromiso sa isa't isa, mga kapiksi, and parehas na rin kayo nag-mature dun sa relationship, mga kapiksi. Okay? And maganda rin yung inyong communication sa isa't isa, merong respeto, no? Parang mutual respect. Narespeto mo siya, narespeto ka niya, nagkakaroon ng kompromiso, parang nag-agree kayo, and dun sa mga expectations nyo sa isa't isa, mga kapiksi. Okay? And yeah, time heal all wounds, diba? Hindi naman porket nagkaroon ng problema, forever nang may problema. Lahat naman yan nadadaan sa mabuting usapan. Pero ang pinakamaganda dito, guys, is yung security talaga sa relationship. You will feel secure sa relationship, at saka yung parang nag-hold back na kayo, hindi na kayo yung basta na lang away ng away, hindi na yung basta-basta nagbibitaw ng masakit na salita, ganyan. Pinag-iisipan mo ng mabuti bago sabihin. Kung alam nyo naman na makakasakit, parang hindi nyo na lang sasabihin or kakalimutan nyo na lang kung wala namang masyadong bearing or wala, 'di ba, parang wala namang masyadong sense na pag-usapan. Konting selos lang, dead man na, mga ganyan. Alright? Okay. So, comment down below, Leo, if naka-resonate kayo dyan sa messages na yan para sa inyo. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo, mga kapiksi, gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna itong ating video regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi. Sobrang ganda talaga ng course na yan. Maraming kayong matututunan and may mga discounts din tayo, mga kapiksi. So tingnan natin yung additional na message para sa inyo. We have Wolf Pathfinder. So focus natin, guys, para mabasa nyo. Nababasa nyo ba? Wait lang, yan. Release your past and start a new journey. Okay, so very important yan, mga kapiksi. You are a teacher and help others find their way. There will be challenges, but your soul is strong. Perseverance is your secret power.
you have a love that endures. Okay, so grabe. Na-feel nyo ba mga kapiksi? Sobrang ganda ng message, diba? So you have to release the past mga kapiksi, especially itong negative energy na nakita natin sa inyong recent past mga kapiksi, na talagang may mga pag-aaway, may mga challenges, may mga pagsubok, no, sa relationship. This is more on relationship energy kasi mga kapiksi. So you have to learn to let them go mga kapiksi, para makapagsimula kayo ng bago sa inyong journey, sa inyong relationship mga kapiksi, lalo na kung mga away, no, kasi tapos na yon, it's over, wala na siyang bearing, diba? Kapag paulit-ulit yung binalikan, sinumbat yung mga pag-aaway nyo, hindi talaga kayo magkakaroon ng harmonious na relationship sa inyong person. Pagtapos na, let it go, diba? Kailangan magkaroon ng forgiveness, acceptance, and focus on having a harmonious relationship with your partner or specific person. Pwede yung pag-usapan sandali kung during those times, tapos kung ano man yung explanation, tanggapin nyo, diba? Wag nyong ipilit yung mga bagay na hindi ka pilit-pilit sa relationship. Hindi nyo naman makokontrol yung person nyo, diba? Ang makokontrol nyo lang is your perception about the relationship and your person. So make sure na maganda yung perception nyo about your partner, okay? And yung mga na-experience nyo sa inyong relationship, pwede nyo rin siyang i-share or ituro sa ibang tao para doon sa mga close nyo, ganyan. Para hindi na rin nila ma-experience yung mga paghihirap na yun, diba? Pero syempre, kanya-kanyang experience, kanya-kanyang lessons, tsaka kanya-kanya din yan ng perception sa buhay mga kapiksi. There will be challenges, but you are strong, no? Your soul is strong. Kaya nga nakita natin na talagang, yun yung sabi ko sa inyo kanina, diba? You're very strong, you're in a much better place. Mas malaya ka na, mas masaya ka na, mas nagagawa mo na yung mga bagay na gusto mong gawin right now, no? That's because you're strong, no? Na-conquer mo yung fears, yung rejection, yung abandonment, na-conquer mo, diba? Yung mga negative emotions. And kailangan mo talagang i-release yun, mga kapiksi. Otherwise, ikaw yung magsasuffer. Yung mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, no? Paulit-ulit ako dyan sa mga negative emotions na yan. You really have to learn to let them go. Kasi magsasuffer ka kapag hindi mo siya nilet go, mga kapiksi. Perseverance is your secret power. Kailangan talagang maging matyaga, guys, no? Sa buhay, lalo na sa ganitong klase na relationship or in anything, guys, hindi lang sa relationship, sa kahit anong aspeto, kailangan talaga magtiyaga, magsikap, no? Consistency is the key. Dapat consistent kayo, na nagfo-focus dun sa gusto nyo, dun lang kayo makakita ng result, mga kapiksi. And you have a love that endures, no? Talagang yung pagmamahal nyo is sobrang to the highest level, mga kapiksi. Okay? Alright, so yeah. Comment down below, Leo, if nakaresonate kayo dyan sa message na yan para sa inyo. Ito yung another timeless reading natin. Anong ganap sa buhay mo? Kung di mo pa napapanood, panoorin mo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.